Pag-asa warns that more than 20 areas across the country are likely to experience dangerous level heat index today. Pero may tsansa naman bang makaramdam tayo ng pag-ulan? Let's get update from our weather mojo, Francis Orsio. Hi, Francis. Hi, Angela and Angelo. O, syempre, alam mo na, yung mga katanungan natin, gaano ba karaming lugar ngayon ang inaasahang makakaranas ng napakatinding init ngayong araw? At syempre, kumustahin na rin natin ang heat index monitoring kahapon. Yes, Angela and Angelo, for today nga, inaasahan natin according sa forecast ng Pag-asa, 25 areas yung makakaranas ng danger level heat index at kabilang dyan yung Metro Manila, especially sa NAIA, sa Pasay City. And sa ngayon, ang pinakamataas na lugar na makakaranas ng mataas na heat index, which is 45 degrees Celsius, ay sa bahagi ng Zamboanga City, Zamboanga del Sur, at sa Rojas City sa May Capiz. So kahapon, nasa less than 20 yung mga areas. Ngayon, mas marami yung mga lugar na makakaranas na ng danger level heat index. At kung bukas naman yung pag-uusapan natin, mas madadagdagan pa yung mga lugar na yan. Angela. Yes, Francis, alam naman natin, usually it's El Nino, no? And the chances of rain are very slim. But of course, alam natin, pag medyo mainit ang panahon, nagbi-build up ang moisture at usually umuulan. Is there a chance na umulan na ngayong araw? Actually, Angelo, as a matter of fact, dito sa may bahagi ng eastern section ng Visayas and Mindanao, ay nakakaranas na sila ng mga pag-ulan, including dito sa may eastern section ng Luzon, sa may Bicol region, and sa mga ilang areas ng Cebu, pati dun sa may northern eastern section ng Mindanao. Kaninang umaga, may mga ilan tayong kababayan na nagsabi na umuulan na doon sa mga lugar na yan dahil nga sa effective nitong easterlies o kung saan bukod sa nagdadala ito ng mainit at maalinsangang hangin, ito rin yung nagtudulot ng mga pag-ulan sa mga lugar na yan. So sa mga areas na yan, expectedly or inaasahan natin na magpapatuloy pa yung mga pag-ulan. Ano pa ba yung natin na pwede natin malaman tungkol sa magiging panahon today? Angela, sa ngayon, dominantly kasi nakaka-apekto itong easterlies aside nga dito sa mga areas na nabanggit natin kanina, including dito sa Metro Manila, ito pa rin yung weather system na makaka-apekto sa atin. So, expect talaga natin ngayong araw yung mainit at maalinsangan pa rin na magpapatuloy hanggang Friday. So, starting today kasi nagsimula ulit yung epekto ng easterlies. Asahan natin over the week, ito yung magiging dominant na weather system. Sorry, Francis, I have to ask, no, may chance ba na mag-maintain itong heat index between 40 to 45 all the way up to the weekend? Do you see that happening? Actually, Angela, itong matataas na heat index, inaasahan pa natin na magtatagal until May. So, talagang kailangan natin magtiis at labanan itong mainit na panahon kasi inaasahan natin na magpapatuloy pa talaga ito hanggang sa susunod na buwan. So, last question. Gusto ko lang malaman, sabi mo until May, di ba? Sinabi rin ng Pag-asa yan. Will this then, may chance ba rin ngayon, since hanggang May ito, na magkaroon tayo ng isang heat wave? Kasi I understand, kailangan mag-maintain ng certain temperature for a period of time. So with this stretching up to May, is there a big chance na magka-heat wave tayo? Angela, talking about heat wave, hindi tayo sigurado kung papaano ito, halimbawa, nagsisimula kasi na kinukuha pa natin ito sa mga experts. But you know, itong matagal na or patuloy na epekto ng mainit na panahon ay magpapatuloy pa nga, sabi rin ng Pag-asa, and hindi rin natin inaalis yung possibility na baka umabot sa extreme danger level yung mga heat indices natin na pwedeng umabot ng mahigit 52 degrees Celsius. I-clarify lang din natin, Francis, yung mga, kumusta na yung mga water level natin sa dam? Angela, yung current elevation ngayon ng Angat Dam ay patuloy pa rin na bumababa. Kaninang umaga sa tala ng Pag-asa ay nasa 190.96 meters ito and patuloy na nakikita ng Pag-asa na sasadsad pa ito by the end of April ng 189 meters. Actually, sabi rin ng MWSS na by the end of May, sasadsad ito sa minimum operating level na 180 meters. Kaya hindi rin inaalis ng yung possibility starting May, sabi ng National Water Resources Board na baka bawasan yung water allocation sa mga water concessionaires natin, especially Maynilad and Manila Water, dahil nga sa continuous na pagbaba nitong elevation ng dam. Nako. Sige, sa ngayon on our part talagang magtitipid na lang muna kami ng paggamit ng tubig, pero yung pagdating sa pag-inom medyo yan ang hindi mo kailangan tipirin dahil you need to hydrate naman yourself, 'di ba, Francis? Yes, Angela, mahalaga talaga yung hydration ngayon, yung pag-inom ng maraming tubig, lalo na at mainit ang panahon natin ngayon.
At mainit din ang mga diskusyon dito, Francis. Maraming salamat sa iyo, Yes. ha? Sa susunod ulit, sa mga update. Thank you so much, mobile journalist Francis Orsio.